Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo. Mga kwentong kakikilabutan ka, magdadalawang isip kang matulog, at minsan, mapapatanong ka sa sarili mo. Panaginip lang ba? O totoo na? Kung matapang ka, tara na. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe. Dahil dito sa Creepy Tambayan, ang dilim, hindi lang basta dilim, may laman. Ang bangungot ni Lyra. Si Lyra ay isang simpleng dalaga, 24 taong gulang, tahimik, at mahilig magkulong sa kwarto. Mahilig siyang matulog, hindi dahil tamad siya, kundi dahil tuwing natutulog siya, iba ang mundo niya. Mula bata pa lang siya, may kakaiba nang nangyayari tuwing nananaginip siya. Nagkakatotoo ang mga bangungot niya. Minsang napanaginipan niyang nasunog ang tindahan sa tapat ng bahay nila. Kinabukasan, nasunog nga ito. Noon ay akala ng kanyang pamilya ay coincidence lang. Pero habang tumatagal, mas nagiging totoo, mas nagiging madugo ang bawat panaginip. Isang gabi, sobrang pagod si Lyra sa trabaho. Pagbagsak niya sa kama, agad siyang dinalaw ng bangungot. Sa panaginip niya, nagising siya sa loob ng madilim na kwarto. Malamig, tila may nagpapasok ng yelo sa loob ng kanyang buto. Umuugong ang paligid, parang may naglalakad sa kisame. Napalingon siya sa kanyang bintana, may nakasilip, mapuputing mata, nangingitim na mukha, ngumingisi. Isang bulong ang narinig niya. Gising ka ba? O nananaginip ka lang? Tumatakbo siya palabas ng bahay sa panaginip. Ngunit bawat pintuang nilalabasan niya, bumabalik siya sa kwarto. Paulit-ulit, paulit-ulit, hanggang sa may maramdaman siyang malamig na kamay na gumagapang mula sa ilalim ng kama, paakyat sa kanyang hita. Huwag kang magising, Lyra, dito ka na lang sa amin. Pagkagising niya, pawis na pawis siya, nanginginig. Lumingon siya sa orasan, 3:15 a.m. Pero may kakaiba. Bukas ang bintana, gayong isinara niya iyon bago matulog. At sa sahig, may marka ng putik, maliliit na bakas ng paa, papunta sa ilalim ng kanyang kama. Pagkaraan ng ilang araw, mas lumalala ang mga panaginip. Minsan, nakikita niyang pinapatay siya sa panaginip, at paggising niya, may mga pasa ang katawan niya. Sa tuwing tinatanong siya ng nanay niya, hindi niya masagot. Hindi niya masabi ang totoo, baka isipin baliw siya. Hanggang sa dumating ang isang gabi, sa panaginip, hindi na kwarto ang nakita niya. Nasa loob siya ng sementeryo, nakasuot ng puting damit, at pinalilibutan ng mga taong walang mukha. May isa lang ang may mukha, siya. Muling lumapit ang boses. Lyra, oras mo na. Nang siya'y sumigaw, bigla siyang nagising, pero hindi sa kama niya. Nasa loob siya ng kabaong, at ang mukha ng ina niya, umiiyak, nasa taas niya. Naririnig niya ang iyakan. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Sa gilid ng kabaong, may isang matandang lalaking nakasuot ng itim. Nakatingin ito sa kanya at ngumiti. Sabi ko sa'yo, huwag kang magising. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.